Hello guys, good morning. Another day, another farm lot na naman tayo for today, kung saan mag-o-offer po ako sa inyo na isang property na along the road, along cemented road, and then at the same time, tayo po ay nasa 1 kilometer lang para makalabas po ng pinaka-national road po. Ano po? So medyo may kalakihan po si property. Ito po ay may sukat or may lawak po na 7.3 hectares at ito po ay natuhog ng pinaka-barangay road. So bago tayo magsimula at bago tayo mag-ikot kay property, as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then paki-pindot po yung ating notification bell para updated po tayo sa mga properties na i-vlog po natin. Ano po? So yan, sabay-sabay nating ikutin si 7.3 hectares dito sa Buena Vista, Quezon. So let's go! Ayan, so magsimula na tayong mag-ikot kay property, pero bago tayo tuluyang pumasok, pakita ko muna po sa inyo yung start ng ating property kung saan nandun po yung aming sasakyan, and then mag-i-end siya dun sa may pinakadulo kung saan may nagtitinda po ng gasolina. So left and right po, meron tayong frontage na maglalaro po sa nasa 110 meters po. Ano po? So medyo mahaba, and then kagandahan nito, ito na po yung pinaka-source ng kuryente natin. Ayan na oh. So, tapat na tapat siya ng property. At ang kagandahan nito, yung ating road, ayan, pantayan na pantayan po yan sa loob ng property. So, mamaya titingnan natin kung ito nga ba ay 100% flat or merong halong slope, kasi ito daw po ay merong konting slope na nakapaloob kay property. Ano po? Pero ang dami niyang fruit bearing kung saan, ayan, may mga puno tayo ng mangga, langka, saging, ayan. Pero dito sa side na to, kung saan dito muna tayo unang papasok, puro niyog. So start na tayo, ikot na tayo. Ayan, kung mapapansin nyo po, may bahay na nakatirik dyan. Yan po ay may usap na sila. Bali sila po ay aalis sa panahon na mabibenta na po si property. Sila po ay babayaran po ng ating seller at sila po ay willing naman po umalis. Ano po, sila po ay may pagkakasunduan na. Ang ganda. Yung niyog natin medyo pababata pa. And then healthy kasi ang daming bunga oh. Ito daw po ay maglalaro sa nasa 1,500 kapuno. So for sure, tayo po ay merong malaking return income kasi tonelada daw po talaga yung nahahakot dito. Mamaya tatanungin natin yung ating guide kung ilan talaga yung kayang ilukad ni property. So left side muna yung aking pinasok. Ayan, ang ganda. Ayan, so magsimula na tayo mag-ikot kay property. Kagaya na nasabi ko, tayo po ay natuhog ng pinaka-barangay road. So ang gagawin natin, mag-left and right po tayo ng pagpasok kay property. Ano po? Ayan. So pakita ko muna po sa inyo yung pinaka frontage niya. So left and right, meron tayong frontage na maglalaro sa nasa 110 meters po. Ano po? So medyo mahaba yung ating frontage, kaya anywhere po pwede tayo magpasok ng car. Ayan. And then kagandahan, pantayan po ang ating pinaka road dun sa may pinaka property. Ayan. And then si property po ay sagana po sa puno ng niyog. So mamaya i-reveal natin lahat yan kung ilan yung ating puno ng niyog at kung ano-ano po yung mga nakatanim dito kay property. So pasok muna po tayo. Ayan, lakad pa rin tayo. Ang daming mga anahaw. Kagandahan kay property, kagaya ng nasabi ko, nasa 1 kilometer lang po tayo para makalabas tayo ng pinaka-national road. And then kung wala naman po kayong sasakyan, may mga nagdadaang mga tricycle dito para kayo po ay makapunta ng pinakabayan. Ano po? Daming anahaw. Dito sa may pinaka left side ko, puro flat pa naman po yung nilalakaran ko.
Ang dami pa rin niyog. So kung kayo po ay naghahanap ng isang property na kung tawagin ay quality na siya, ayan. So grab nyo tong property na to. Kagandahan din dito, ang dami mga bahay. So pwede na pong magnegosyo rito. Ano po? Dito pa lang sa return income nung niyog na to, mababawi nyo na po yung pinambili nyo kay property. Konting linis lang. Medyo may kasukalan lang. Pero grass cutter lang yung katapat nito. Ganda. Ayan. Labas ulit tayo dun sa pinaka-road. O ikot muna tayo ulit dito. Parang maraming niyog dito eh. Si 7.3 hectares po ay TCT title and then patay na po yung nasa mismong titulo po. Ano po? Pero yung mga anak na lang ang nagbebenta. Ang kagandahan po nito, dahil talagang sila ay nagkaroon ng kasunduan na gusto na nilang ibenta si property, so nagpagawa na rin po sila ng extrajudicial. Kaya wala na po tayong magiging problema kay 7.3. Kung maisipan po nating pasyalan itong property na to, tayo po ay magko-consume ng halos nasa 6 hours para makarating po tayo kay property. Kagandahan dito sa bayan ng Buena Vista, maraming mga white sand na beach. So, samahan na po natin ng pagbabakasyon, yung pagbisita natin kay property. Ang dami mahogani, tabi-tabi. Ayan o, kumpulan po na mahogani yan. Kasama na rin yan sa bentahan. So, estimated ko po si property ay nasa 90% na flat and then meron po tayong nasa 10% na slight na slope lang po. Ano po? Ito, flat na flat. Wow, ang ganda. Kasi property po ay dating nasukat na, pero kung gusto niyo pa rin pong ipasukat, yan, pwede naman po. Ano po? Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, nasa description box na lang po namin yon. So, click nyo na lang po. Ano po? Wala akong masabi kay property kundi quality po. Okay na okay siya. Medyo matagal na linisin lang si property, pero oras na malinis to, wow, talaga ang ganda. Pwedeng pag-alagaan ng hayop, pwede natin pag-taniman ng mga gulay like mga mais, talong, yan. Ganda.
So kung kayo po ay naghahanap ng mga property na pagbaba nyo ng sasakyan, property na agad, walang right of way, and then malapit po dun sa ating pinaka national road, ayan, grab nyo na po ito. Ay, may mga suha tayo dito. So yan, kanina dito tayo pumasok sa may side na to. Yan, kung saan maraming puno ng niyog, and then lilipat naman tayo dito sa may side na to kung saan may bahay pa rin po. So sila po ay kabilang dun sa mga nag-aalaga kay property na aalis po sa panahon ng mabibenta po si property. So wala naman pong problema, may usap na sila. Yan, kaya pasok tayo. Yan, may puno ng mangga, may puno ng santol. Maraming tanim na niyog dito sa may kabilang part. May mga finito. Medyo masukal dun sa left side. So hindi tayo makakapasok dito sa part na to. Ang malinis lang itong pinagtatayuan ng bahay, and then yung lukaran. Pero puno siya ng saging. Tapos ang dami yung hardwood. Pero kapantayan pa rin naman siya, kaya lang sukal. Hindi natin kayang pumasok dito. Wala tayong susuotan. May mga kakao din kay property. May mga puno ng mahogany. May mga dalongyan or yung kamansi kung tawagin. Mga ginugulay po yan. Kagandahan nito, may line na po ng kuryente yung mga bahay dito. So kung umalis sila, pwede naman po maging usap na lang yun. Ano po? Ayan o, lalaki ng puno ng mahogany. So yan, ikot pa rin tayo kay property. Ang dami nilang nilulukad. Si property daw po ay naglulukad ng nasa 2 tonelada or nasa 20,000 kabuo. So medyo malaki-laki yung return income ni property. Talagang linisin lang po siya. Kahit masukal, libot tayo. Talaga naman. Masarap siya na siyang ikutin. Problema, ang dami yan talagang sukal. So, hindi tayo talaga makakapasok dun sa ibang part. Kaya, hanap na lang tayo ng medyo okay daanan. So, quality po talaga si property. Kulang lang sa linis. So, lakad tayo kay property ulit. Ito tayo sa may kalsada. Yan, sakop po yung maraming niyog na yan. Yung malaking puno ng kaimito na yan, sakop yan. Gandahan lang po kay property. Tinamaan na kasi siya ng cemented road, kaya medyo pricey na po tayo. Pero, worth it naman po yung ipambibili nyo kay property, kasi kahit medyo pricey siya, dun pa lang sa niyog, panalong-panalo ka na. Hindi ko pa maikot yung ibang part, pero dun sa ibang part, puno pa rin siya ng niyog, kaya lang medyo masukal eh. So yan, dito sa may part na to, ang daming puno ng saging. So
Sobrang sukal nga lang. Yan, so meron tayong mga puno ng kamyas ang bango. Tapos ito po yung mga kakao natin. Oh, dami. May puno pa rin ng mangga. So estimated ko yung puno ng mangga natin nasa halos 10. Yung nakikita ko pa lang po dito sa may pinakaharapan na. So hindi ko nga po talaga kayang ikutin yung 7 hectares, 7.3. So ito na lang tayo nagbe-base din sa nakita natin. So yan, nasa labas na po ulit ako ng pinaka-property kung saan dito na ako sa may pinaka-barangay road ulit. Yan. So ito yung sasakyan namin. And then sako pa rin po itong mga niyugan na yan ha. Sako po itong kahabaan na to. And then hanggang dun yan sa may bahay na yon. Zoom natin. Ayan. Dun sa may bakod na yon. Hanggang dun po yan. And then dun sa may kulay blue na lona. Ayan, mga nagdadaan tricycle, mga namamasada po yan. So medyo mali ako dun sa unang sinabi ko po na nasa 110 lang yung frontage po nito. Ano? So dumating kasi yung guide namin, tinuro po niya kung hanggang saan yung pinaka end ng property. So nasa kulang 200 po ang ating frontage. Ang haba. Napakagandang property. So panalong panalo to. Halos kapantayan po siya ng road, oh. Ano? Pantay po yan. Oo nga. Ayan, meron tayong mga dalandan dito sa part na to. Tapos ang lalaking mga hardwood. Kung sakali po magustuhan nyo si property, nasa taas po ng inyong screen ang aming WhatsApp and Viber. So message nyo na po kami agad-agad. Grab nyo na to mga ka-farmla. Talaga naman, ang ganda po talaga. So worth it po yung ipambabayad nyo. Bibihira na po kami makakita ng mga ganitong klase ng property na talaga naman quality po talaga. So hindi na lang daw po naasikaso ng mga nagmamay-ari to kasi yung iba po ay may kanya-kanya na rin pong mga negosyo. Ayan, so mas gusto na lang po nila na ibenta talaga si property. May mga nag-uuling doon. And then, ito napansin ko, kaya meron po nagtatanim ng mais. So, yan, magandang idea. Si property ko ay pwedeng taniman ng mais. Ang daming kawayan. So, hindi ko lang po alam kung ito pong mga buli na to or anahaw na to ay magkano nabebenta. Pero yan po ay nabebenta daw po yan ah. So, I think mga nasa 5 piso isa. So ayan, sako pa rin yung niyuga na yan. Yung mga niyog naman natin, mixed naman siya. So merong masyadong mataas na pero hindi naman ganong karami. Meron naman na matagal-tagal pa natin pakikinabangan. So pwede naman magpatanim na tayo ng panibago.
medyo naiinganyo pa rin akong pumasok. Sarap ikutin. So, pasok pa tayo dito. Last na to. Last na tong part na to. So, walang kahingan-hingan talagang ikutin yung mga ganitong klase ng property. Yan, marirekomenda ko yan sa mga buyers ko po na medyo may edad na. Ayan. And then, yung mga buyers ko po na gusto may sure return income, ito pong property na to ang may advice ko sa inyo. Ito kung sakaling i-invest nyo po, napakaganda nitong ilote-lote. Ang dami nagdadaan tricycle kung madidinig nyo. Kasi talagang parang subdivision style na siya. Ayan. May mga nagtitinda na mga gasolina, grocery. Ayan. So hindi na kayo mapapanglaw. Daanan ng daanan yung mga sasakyan. Ayan, may dumadaan na naman. Ayan, balik na tayo. Naikot natin halos yung nasa may harapan. Doon lang tayo hindi nakarating. Doon sa medyo masukal talaga. Pero halos yung buong harapan, kaya naman natin siyang ikutin. Ayan, so thank you po dun sa mga patuloy na nanonood sa amin YouTube, and then patuloy na nag-a-avail na aming mga property. Ayan, thank you po. So, ayan, meron naman tayo isang property na pwede natin i-offer dun sa mga naghahanap ng medyo quality property. Ayan, i-grab nyo na po ito mga ka-farm lot. Super ganda. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty, at abang-abang po kayo sa mga property na i-upload pa namin. Ano po, sa mga nagtatanong ng mga property na along the road, ito na po yung may re-recommend po sa inyo. And then, marami pa po kami i-upload next week na mga small cut. Ayan. So, abang lang lagi. And, thank you for watching.